Balita tayo mula sa PDRRMO ng Batanes, si Dan SD Cool. Dan, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying ito. Yes, magandang morning din po, Ka Jerry at Ka Tunying. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Kumusta po kayo dyan ngayon sa Batanes? Malakas po bang hagupit ng bagyong Goryo? Sa ngayon po ay nararanasan natin ng moderate to heavy na ulan, pabugso-bugso din po, pati hangin, pabugso-bugso din po sa ngayon ang nararanasan dito. Pero Bugso-bugso pa lang. pero ang Batanes naman kung iisipin natin talagang sanay na sa ganyang mga bagyo, Dan, no? Yes po, medyo sanay na rin po tayo doon. Lagi naman po. Dahil daan ng bagyo. Pero may malakas na hangin at ulan magkasama ba itong Goryo na ngayon ay nandyan kayo naapektuhan sa Batanes? Yes po, pabugso-bugso sa ngayon ang nararanasan mula kaninang mga bandang alas 3 sa madaling araw ay naranasan din yung pabugso-bugsong ulan at hangin. May mga report na kayo ng mga pinsala? Sa ngayon po ay wala pa, pero kanina nag-road monitoring kami. Yung mga nalaglag lang na mga bato, pero so far wala pa po tayong reported na mga damages or incident po. Ang mga taga Batanes po ba nagsisilikas pa o kayang-kaya na ng mga bahay, matitibay na bahay na ang disenyo po ay talagang kayang-kaya ang bagyo? Sa ngayon po, hindi naman lahat ng bahay dito ay talagang matitibay. Meron din po mga gawa sa light material. Pero ang advice po namin sa kanila ay lagi pong pag ganitong panahon ng bagyo ay itatali ang mga bubong. At pwede rin po maglagay ng mga tapangko o di kaya window shutters sa mga bintana para lesser po ang hangin na papasok sa loob ng bahay. Pag signal number 2, ano bang automatic na walang pasok hanggang High school? Senior high school, Sir Dan? Yes po, sa ngayong umaga ay nag-anunsyo na po ang mga different mayors, mga local chief executives na wala na pong pasok ang mga bata hanggang senior high school po. Hanggang senior high school. Ayun. Yung palang mga tulong, ano ba, pagka may mga ganitong bagyo, di ba kadalasan galing pa sa ibang probinsya, Dan, ang mga ayuda? Yes po, tama po yun. Pero sa ngayon po, meron tayong mga naka-preposition ng mga family food packs, hygiene kits dito. So, yung mga family food packs ay bawat munisipyo, meron na po sila naka-prepo doon sa kanilang kanya-kanyang munisipyo. So, medyo ready na po. Pero tama po kayong sabi niya na kapag ka merong tulong, ay siyempre, hihintayin lang ho namin yan paghupa pa ho ng dagat dahil via barko lang po ang ng mga ang hirap yan Saka laging problema nyo dyan sa, ewan ko lang kung naremedyohan na, yung signal ng komunikasyon? Sa ngayon po ay ganun pa rin ho, intermittent pa rin ho. Mahina ang globe, tapos yung smart now you see, now you don't, parang ganun po siya. Oo nga, no? Di ba, samantalang, at kung tutusin, malapit pa rin ang Batanes. Hindi ba kayo nakakasagap ng signal ng Taiwan, ganon? Hindi po. Nakadepende lang kami dito kaya ang data namin is more on nakadepende po sa Starlink. Satellite. Oo, satellite. Yes po, mas maano po siya, mas reliable. Mas reliable. Sa mga panahon. Pag ganito, canceled na mga flights, may regular flights na pa ba ang Batanes to Manila, Dan? Yes po, kahapon pa ho nag-cancel ang Philippine Airlines dito sa Batanes na bali for today, pero kahapon may flight pa. Pero ngayon, nag-anunsyo na po sila kahapon ng hapon na wala pong flight, canceled lahat na pupunta rito. Dahil sa bagyo. Pero pag wala yung normal na araw. Normal na araw, daily na ba ang flights dyan? Yes po, daily po sa ngayon at minsan twice a day pa. Aba, tinan mo nga naman. Biyahe, tapos Manila, pero
minsan nagbabawas lang sila ng flight pag medyo kukunti ang pasahero, but as of now, daily po talaga meron flight dito. Huwag niyo masyadong gagalingan yung tourism nyo kasi pagka dinagsa ng maraming turista yung Batanes, baka dumumi. Oo. Pero totoo 'yan. Marami sa ating mga kababayan, maski ako hindi pa ako nakarating ng Batanes eh. Ako nakarating ng Batanes Kasi at dati gustong bumalik. Oo. inaalala ko yung kapag pupunta ka diyan tapos biglang maka-cancel ng flights, hindi ka maka-uwi-uwi. Yun lang. Dahil sa sama ng panahon. Pero dati kong batsero ay hindi araw-araw. every three. Ngayon, naswerte na ng ating mga kababayan. So, Daily na pala. Philippine Airlines lamang ang meron dyan. Yung isa pa, yung Cebu Pacific, wala ba? Dati po may Cebu Pacific previous years bago pandemic, pero sandali lang po sila. Yung PAL na lang po ang naiiwan dito. At meron din mga ibang plane, yung Sky Pasada from Tuguegarao City, pero maliliit lang na aeroplano lang po yun. Tuguegarao. Ang ganda niyan. Yung talaga. especially yung, anong tawag doon, Dan, yung Marlboro Hills ba yun? Yung tinatawag nilang Marlboro Country, parang ganun. Oo, rolling, ganun Rolling Hills, no? Rolling Hills. Rolling Hills, ang ganda ng lugar na yon. Saka pagka nandun ka sa may tabing dagat, kumbatsero, talaga namang isipin mo, ikaw ay nasa Europa. Matindi to. Kaya nga, sabi ko, wag sanang dumaming masyado turista dito. Para hindi masira. Kasi patawarin ako, talagang ganun. May mga turista na pag napunta sa sa katulad nitong Batanes, baliwala sa kanila yung kalinisan. Last na lang, hindi pa ba dumadami tao dyan? Ganon na ba ang populasyon ng Batanes? Pwede ba kayong mag-accept pa ng mga migrants? Sa ngayon po ay lately, last year lang po na census ay nasa around 18,300 plus yung tao rito. Minsan mas marami pa yung turista dumarating, pero sa ngayon medyo mababa ang dating ng turista dahil tagbagyo. Kamakailan po ay may mga na-stranded din mga turista dito nung nakaraang panahon ng habagat. Kaya po humingi rin kami ng tulong sa Philippine Air Force na mailipad yung ibang turista rito na na-stranded ng halos more than a week siya. Timo kumbatsero, no? 18,000 lang ang tao dun sa... mas yung tao dito sa barangay ng itong DCRH, mas marami pa eh. Kaya nga. Kesa sa isang probinsya ng Batanes, ano. Well, anyway, andyan pa ba yung Honesty Store? Yes po, buhay na buhay pa rin po. Aba, kaya mga naman So, totoong marami pa ring honest. Diyan, matutuwa ka dyan sa... Hindi, talagang masarap puntahan yung Batanes, kumbatsero. Subukan mo. Dan, baka pwedeng mag-imbita. Kailan ba ang best time para magpunta ng Batanes? Ayan. Ang best time po papunta rito yung summer, pero kung gusto makaranas ng medyo malamig-lamig na panahon ay January, February, malamig sa Batanes. Pero pagdating ng yung magandang panahon is around mga March, April, May, ganun medyo mainit lang. Ang medyo marami lang parang kumukontrol sa amin dito, medyo mahal po ang pamasahe sa aeroplano para sa ibang lugar. Yun po siguro yung parang nakakatulong. Minsan sabi natin nakatulong, pero sa totoo lang kami ang nahihirapan dito dahil sa sobrang mahal. One way ba naman 15,000. So hindi mo mamulubi. Talaga, ano? Wala bang barko na biyahe? Meron, maalon. Meron po, pero cargo ship lang po siya. Walang passenger na vessel. Kaya yung mga karne ng baboy nyo galing pa ng Cagayan no? Marami. Hindi po. Dito na rin po. Meron na rin kayo mga ayun. Opo. Ayan. On local na po. Ang hirap na predicament no. Gustong-gusto mong papuntahin yung mga tao. Wala kang kulang ka sa ang liit lang nung lugar. Tapos ang taas ng pamasahe. Pagka nang binabaan yung pamasahe, baka doon magsama masyado yung maraming tao.
Baka hindi nyo naman kayanin. Hindi, kasi mataas ang pamasahe dahil konti pa rin talaga yung pasahero. Pero pag dumami na yan, palagay ko bababa na rin yan. Tinan mo na, hindi lang PDRRM mo si Dan ngayon, kundi Tourism officer pa ng Batanes. Sabi natin. Sir Dan, maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat din po at magandang umaga. Magandang umaga po. Ingat po kayo dyan. Apo. Si Dan Isdigul ng Batanes.